na naman. Oo na, ma. Siya na ang maganda at malinis. Eh ano naman ngayon? Buhay niya yon. Buhay ko naman to. Kaya huwag niyo nga akong pakikialaman. Pinakikialaman kita kasi anak kita. Pero sumusobra na to, Milet. Hindi ko alam kung anong nangyari sa'yo. Ang dumi-dumi mo na. Amoy kanal ka na. Hindi mo ba naaamoy ang sarili mo, ha? Ang lagkit-lagkit mo ng tignan. At puno na ng libag ang katawan mo. Konti na lang. Magmumukha ka ng taong grasa sa itsura mo. Ang baho mo na rin. Hindi natural na amoy kaya ito ng tao. Huwag mo na nga akong pilosopuhin, ha? Walang natural sa ginagawa mo sa sarili mo. Ang tawag dyan, kawalan ng respeto sa sarili at sa mga taong kasama mo rito sa bahay. Ilang araw na din kami nagtitiis dito, Milet. Kadiri na ang itsura mo, ha? Nandidiri ka sa sarili mong anak, ma? Nagsasabi lang ako ng totoo dahil natatakot na ako para sa'yo. Nagiging dugyot ka na ng tuluyan at wala kang pakialam kung anong mangyayari sa kalusugan mo o sa kung anong sasabihin ng ibang tao sa pamilya natin. Nakakainis. Palagi na lang dapat ganito, palagi na lang dapat ganyan ang gawin ko, dapat ganito ang itsura ko. Gusto niya perfecto ang lahat eh. Dapat mabango, dapat malinis, at dapat mukhang maayos para magustuhan ng ibang tao. Ayoko na, Mama. Pagod na ako sa mga patakaran na ganyan eh. Hindi na ako masaya kapag pinipilit akong maging ganon. Mas gusto ko yung ganito ako. Walang inaayos, walang iniisip. At kailan ko naman sinabi na gusto kong maging perfecto ka, ha? Ang gusto ko lang, maligo ka at malinis ang katawan mo. Basic na bagay lang naman yun. Paano ka mabubuhay kung ganyan ang ugali mo? Lalayuan ka ng ibang tao. Tignan mo nga pati si Sandra na kaibigan mo umalis na rin dahil hindi niya matiis ang dumi mo. Kami na nga na pamilya mo na nagtsatsaga sa'yo araw-araw pero napapagod na rin kami. Sobrang nakakapagod na makita kang ganyan. Eh di lumayo kayo. Hindi ko naman pinipilit na lumapit kayo sa akin eh. Mas mabuti na nga yung mag-isa na lang ako kesa naman sa ganyan na bawat kilos ko, pinakikialaman nyo. Hindi ako magbabago para lang maging masaya kayo, no? Ayoko na talaga sa ganitong klase ng buhay. Pagkatapos kong sabihin yon, bigla akong tumalikod kay Mama at hindi ko na hinintay pa na sumagot siya. Dumiretso ako sa kwarto ko at pabagsak na isinara ang pinto. Sinalubong ako ng amoy ng kulob at dumi sa loob ng silid. Hiniga ako kagad sa aking kama. Ang mga unan ko, nanlilimahid na sa dumi, may mga nangingitim at naninilaw na bahagi dahil matagal na rin hindi nalalabhan. Kalat-kalat din ang mga gamit sa buong paligid. Mga maruruming damit na nakatambak sa sulok, wrapper ng pagkain, at mga basurang hindi pa naitatapon sa labas. Puno na rin ng alikabok ang maliit kong lamesa at may mga langgam na gumagapang sa mga natirang mumo sa ibabaw. Pero wala pa rin akong pakialam. Ganito ako kasi komportable. Samantala, makalipas ang 1 linggo, muling namasyal sa bahay si Sandra. Niyaya niya akong manood ng paliga sa plaza. Sige na, sumama ka na sa akin mamaya. Manood tayo sa court. Ang sabi nila may mga dayo raw na maglalaro ngayong hapon. Mga dayo? Saan naman galing ang mga yun? Bakit ba kailangan pa nating lumabas para manood ng mga taong hindi naman natin kakilala? Galing pa daw sa kabilang bayan. Magagaling daw mag-basketball kaya madaming manonood panigurado. Kaya sana pumayag ka na. Kailangan mo kasama eh. Wala akong ibang maisama at alam mo naman na hindi ako sanay lumabas ng mag-isa. Wala akong gana. Mainit doon. Saka ayoko ng maraming tao, no? Ayoko makipagsiksikan. Ngayon lang naman to, Milet eh. Minsan lang may paliga sa atin. Sayang ang pagkakataon. Sumama ka na, libre ko na ang merienda mong mamaya. Kahit anong gusto mong kainin, bibilihin ko. Fishball o calamares, sabot ko na. Libre mo lahat? Wala nang bawian yan, ha? Sige na nga, sasama ako. Pero sandali lang tayo doon, ha? Oo, sige. Basta sumama ka lang, ha? Eh, pero teka, huwag mong sabihin na ganyan ang ayos mo pag alis natin. Lalabas ka na ganyan ang suot mo? Eh, ano bang problema sa ayos ko? Nakadamit naman ako, Nakapantalon, may t-shirt pa ako. Maawa ka naman sa sarili mo at sa makakatabi natin. Hindi ka pa naliligo ng ilang araw. Ang lagkit na ng balat mo, oh. Tignan mo yung mga kuko mo. Puno ng itim sa gilid. Ay, dito na naman ba tayo? Kasasabi ko lang, no? Wala akong pakialam sa sasabihin ng ibang tao. Hindi naman nila ako pinapakain, eh. Bahala sila kung ayaw nila ng amoy ko.
Pupunta tayo sa maraming tao, Minette. Hindi pwedeng ganyan ang amoy mo. Kahit ngayon lang maligo ka naman, oh. Mag-shampoo ka, magsabon ka ng maayos, at kuskusin mo yung mga libag mo. Ha, ang arte mo naman. Sige, hindi na ako sasama. Dito na lang ako sa kwarto ko. Sige na, gusto kitang makasama eh. Maligo ka na, kahit ngayon lang talaga. Pagkatapos nito, bahala ka na ulit kung gusto mong hindi maligo bukas. Pero ngayon, kailangan mong maging malinis at mabango. Magsabon ka ng mabuti para maalis ang asim sa katawan mo, ha? Ang dami mong sinasabi. Ang kulit mo eh. Nakakainis. Kaibigan kita eh. Maligo ka na, hihintayin kita sa sala, ha? Bibigyan kita ng 20 minuto para magbihis ng malinis na damit. Oo na, sige na. Maliligo na ako para tumahimik ka na at matuloy na ang panonood mo ng mga dayo. Pero wag mo akong piliting mag-ayos ng bongga, ha? Mag-shampoo ka lang at magsabon, sapat na yun. Bilis na, pumasok ka na sa banyo. Kumuha na ako ng tuwalya at padabog na pumasok sa banyo. Mabilis ang buhos, sabon at shampoo lang ang ginawa ko para matapos ako kagad. Nagbihis ako ng malinis na t-shirt at pantalon bago lumabas ng kwarto. Pagkakita sa akin, hinila na kagad ako ni Sandra palabas ng bahay para pumunta sa plaza. Sobrang init sa covered court ng barangay. Punong-puno ng tao ang mga bleachers. Basang-basa na ako ng pawis. Walang humpay sa pagsisigawan ng mga manonood. Seryosong laro. Puro pisikalan ang nangyayari sa pagitan ng mga dayo at team namin. Nakaupo lang kami ni Sandra sa may gilid dahil wala na kaming maupuan. Panay ang tili niya sa tuwing nakakashoot ang isang dayo. Ako naman, gusto ko na talagang umuwi. Lagkit na kasi ng pakiramdam ko eh dahil sa alinsangan. Sayang lang ang paliligo ko.